Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Inalmahan ng marami sa ating mga kababayan ang bagong batas na nagpapataw ng 20% na tax o buwis na interes sa mga iniipong pera sa bangko. Target ng maraming batikos ang Finance Secretary na si Ralph Recto. Subalit nilinaw ng Department of Finance na ang 20% na buwis ay sa kinikitang interes lamang at hindi sa buong halaga ng deposito. Halimbawa, kung may deposito kang 100,000 pesos sa bangko na may 20% interest rate, ay kikita ka ng 2,000 pesos sa loob ng isang taon at saka ibabawas dito ang 20% na buwis o 400 pesos. Kaya't ang net interest ay magiging 1,600 pesos na lamang. Pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Hindi naman anya maintindihan ni Department of Finance Secretary Ralph Recto kung bakit sila ang sinisisi ng taumbayan sa pagkakaroon ng buwis sa mga interes sa long-term savings at deposits na ipinapatupad na ngayon sa mga bangko. Ayon kay Ralph Recto, ay normal lamang para sa gobyerno na maningil ng buwis sa mga taong kumikita. Subalit ayon sa dating kongresista at ngayoy senador na si Rodante Marcoleta, ay kulang pa rin ang paliwanag ng gobyerno patungkol dito kaya't mas nanguna ang takot at kalituhan sa publiko. Dagdag pa ni Marcoleta, ito anya ang nagiging epekto kapag hindi maagap ang gobyerno sa pagbibigay linaw sa mga usaping direktang tumatama sa mga Pilipino, lalo na kung ang tinamaan ay savings na ipon at pinagpaguran ng marami sa mahabang panahon. Giit pa ng mambabatas, ito rin anya ang nangyayari kapag may information gap sa pamahalaan. Dahil kapag walang malinaw na tugon mula sa mga opisyal, ay sa social media na lamang kumukuha ng impormasyon ang publiko. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, diba, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-alkansya na lang kami. Ba't pa namin lalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na direkto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. O sige. Nelson, ikaw muna bago. Sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Wala ka Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas na po. Pinapatupad na po nila. Yung July 1. Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senator Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%. Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero check nyo kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Apo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Ikaw ang mayaman dito. Halimbawa lang. Kunyari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung tubo nung depende kung saan mo nilagay. Kung halimbawa, kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala mo kung savings lang. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan siguro 1.2% per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukunan ka ng 20%. No? Yes, yung dalo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Kasi isa na po kung kutungan na... Kasi nga parang klasipikadong kutong Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun Oo naman, Nagkataon na
hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasan naman ito. Meron naman iba pa pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo, 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ngayon ang itatax. Every 3 months, halimbawa, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Tingnan mo tingnan mo ang problema dyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot dyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Yes po, Tapos si Nelson, tapos merong depositor. Nelson, ikaw ang bangko. Isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sino depositor? Ikaw ako po, Bakit ikaw lang ang magsusolder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa 3. Kasi kumita din yung bangko, kumita din kumita ka, ikaw ang bangko. Ikaw kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magsusolder? Tama? Oo. Diba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20%. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko, na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para ka namimirata eh. Bakit sa'yo ba ito? Ba't ba naman? Kasi sa nito meron daw kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1 napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka. Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, sa dagat ako pumunta. Sa dagat, Oo. doon ka doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, puro katamaran naman ang niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan yung nandoon na yung mga isda. Nandun na, yun na nga po. Bakit sa tawid, Capital Market? Capital Market Efficiency Promotions Act. Layo naman sa pangalan. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income. Di ba? Bakit hindi passive income? Passive income. Tax, tax system. Halimbawa, ako nga ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon, baka magkaroon mo ito ng... Worry ng bangko. Yung sa bangko. Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may blah blah blah. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. So sasabihin nung mag-invest, dadalhin ko na lang sa Singapore. Wala naman ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, diba? So makikinabang ngayon, Ibang Bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gaya, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung pondo. Ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako maghihibat. Pupunta pa ako sa Scarborough Shoal. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung fish pond, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi alam niyo naman. Marami ding mga netizens ang nagre-reklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magre-recommenda sa inyo. Baka pwedeng ipare-review niyo po itong batas na ito, si MEPA Law. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba, nung Friday, Nelson? Ang ako lang rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng dapat baligtad eh. Di ba? Wag yung kasi nga gusto nila yung madali eh. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency, di ba? Opo. Yung pangungulekta ng reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa
Boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Yung kanyang efficiency effort sa collection. Tingnan mo kanya ang Cambodia. Di ba? 12% lang. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos, Republic. Dapat yan ang ginagamit mo kaya puro corrupt din yan Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa may tataas mo. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung BAT. Iba sa kuryente. Iba sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Naku, Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating buwis. Tapos tatanggalin mo pa yung ban. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa diba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Wala naman pong bat dyan Sapagkat yun, consistent siya doon sa gustong mangyari nung layunin ng batas. Na ang kuryente ay maging mura. Ayun, Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag translate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Yan po, paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Baka marami pa. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin. Pero wag po ninyong dito kukunin. Kasi ang dali, kasi kung ano yung madali, yun ang Kasi takip na takip nila kagad Totoo. Wala nang... Naandyan Ayaw ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. May mga kung tsaka mabilis yung dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan pupunta siya sa palaisdan ni Nelson. Nako, yung mga bagos sa tilapia, sasalukin mo lang na gano'n Walang ka-effort Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasin lang na 20 to 30% lang, Sen. Yung ating pati collection sa custom. Baka sumobra pa kita. Isipin mo, 10% lang na itaas mo dyan? Ayun, sabi ko nga sa inyo. Itaas mo lang. Kaso yung corruption. Ibaba po nyo yung corruption. O kaya alisin na po yung corruption, maniwala ka sa akin.